May mga statement na siya before Oo. at pahayag kaugnay dito na nagde-deny pero magandang maipaliwanag pa rin niya sa atin at sa milyon-milyon natin tagapanood at tagapakinig, di ba? Kung ano ba ang totoong nangyari at nag-transpire. Oo. Kasi mas madalas, statement lang written statement lang. Mas maigi na makausap natin Ayan. siya. Kaya po makakausap natin today, pinabigyan tayo ang dating ombudsman himself, si Justice Samuel Martires. Justice, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Magandang umaga Robert at Doris. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Opo. Justice, itanong Hindi lang na ako ombudsman hindi na ako ombudsman. Opo. Private citizen na ako. Okay. Opo. Opo, Justice. Justice, ang tanong lang po namin, right after na madawit yung inyong pangalan at syempre, of course, nagsabi naman po kayo na malabong mangyari, pinabulahanan nyo po ito. Pero tanongin na po namin, ano ang nakikita ninyong dahilan, bakit kailangang maisama ang pangalan ng dating ombudsman sa issue po na ito? Oo. Iyon ang isang masalimuot na katanungan na palagi kong tinatanong mula nang lumabas yan. Opo. Bakit nga ba ako'y dinadamay sa politika? Hindi naman ako politiko. Bakit nadamay ang pangalan ko? Dalawang affidavit kasi ni Madriaga. Mayroong affidavit ng November 2025 at yung supplemental affidavit ng April 11, 2026. Sa April 2025, hindi naman niya binanggit ang pangalan ko. Ang binanggit lang niyang pangalan doon ay yung Ryan Kilala. Opo. Okay? So bakit pagdating sa supplemental, pinaganda at isinamang pangalan ko? Kailangan ba, sa tingin ko na lang, siguro, alam mo naman Robert, palabiro ako. Opo. Ang tingin ko na lang, siguro nagagwapuhan sila sa akin, kailangan magkaroon ng ngipin yung kanilang aligasyon, kailangan magsama sila ng ombudsman. Kasi hindi naman kilala si Ryan Kilala. Oh. Ang kilala ng tao ay si Martires, Na dating ombudsman. na dating ombudsman. So kailangan idamay nila. Kanya lang, pag binusisi, ano bang sinabi ni Madriaga? Sabi niya, tinawag siya ni VP Sara para daw mag-deliver ng pera sa Laguna, sa Tete, kung saan-saan, ba? Opo. At kasama sa ombudsman. Para daw babawi naman daw siya. O yun ang ginamit niya doon sa isang paragraph. Yun ang kanyang sinabi, para makabawi naman. Makabawi naman tayo sa kanila. Diba? Ano ang ipapasalamat sa akin ng Vice President? Bakit siya magpapasalamat sa akin? Unang-una, hindi niya ako kilala. Minsan lang kami sa buhay na ito nagkita nung siya'y Vice Mayor pa ng Davao. Pangalawa, bakit siya magpapasalamat sa akin? Hindi ko naman siya ibinoto nung eleksyon. Ang ibinoto ko ay si Tito Soto. Aba. Paliwanag pa sa sikat ng araw. Alam ni Tito Soto na siyang ibinoto ko. Alam ng mga kaibigan ko na ang kandidato ko ng Vice President ay si Tito Soto. At ang kandidato ko ng Presidente ay si Ping Lacson. Opo. So Lacson Soto ako. So bakit magpapasalamat sa akin, di ba? Talagang kalukuhan yun eh. Hindi nag-isip yung gumawa niyan. Pangatlo, sabi doon, inutusan daw siya ni dating Presidente Rodrigo Duterte or ni Vice President Sara para magbigay ng pera kay Ombudsman Martires or Ryan Kilala. So parang sino nag-utos sa kanya? Si Presidente Digong o si Vice President Sara? Bakit binigyan siya ng discretion? Was given the discretion in that statement to choose sinong bibigyan niya ng pera, Martires o Ryan Kilala. Oo. Okay? In his original affidavit, ang sabi niya roon, inilagay niya ang pera sa trunk ng isang blue Vios na sasakyan. Tapos bigla nakita niya yung Vios ay lumabas sa compound ng ombudsman.
nakita niya na ang nagdadrive ng Vios ay asawa ni Ryan Kilala. Okay? Ang kasamaang palad yun, alam mo, Doris, magsangasang mga andila mo sa kasinungalingan, mahuhuli ka pa rin. Yung asawa ni Ryan Kilala, hindi naman sa pagtatakip ko sa kanya, at hindi ko rin kilala yun, sang-ayon sa LTO, ay walang na-issue na lisensya. Kasi yung asawa ni Ryan Kilala, hindi marunong magmaneho. Okay. So, paano maglalabas ng sasakyan ng asawa ni Ryan Kilala kung hindi marunong magmaneho? Okay? So, hindi ko maintindihan ba't dinamay ang pangalan ko rito. Pero, Justice, yung pong ginawa ni Madriaga ay sinumpaang salaysay. Kung sinasabi ninyo na walang basihan, wala naman talagang koneksyon ang isang dating ombudsman, bakit ang lakas ng loob po ni Madriaga na isabit po ang pangalan ninyo? Alam mo, Doris, ayaw kong mangmata ng aking kapwa, no? Opo. Ang tao, gaano man ka makasalanan, may dignidad ka pa rin, ano? Pero sa aking pag-aaral, ang isang sinungaling, kahit pasumpain mo pa na nakapatong ang kamay sa Biblia, magsisinungaling pa rin. Diba? Sabi nga, kahit si Satanas nagbabasa ng Biblia. So, ang isang taong sinungaling na pinasok ng demonyo ang utak, ay magsisinungaling kahit 10 notaryo pang magnotaryo sa kanyang sinumpa, sa kanyang salaysay. Gagawin at gagawin niya, makapagsinungaling lamang siya. Opo. Ito na lang, Justice. Kasi ang hindi lamang po naman kayo sinasabit doon sa kaya VP Sara, kundi nababanggit po ng yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para lang maliwanagan ng lahat, Justice, ano ba naging relasyon nyo ni Rodrigo Duterte? Alam mo, yan ang palaging tinatanong sa akin, bakit nga ba ako? Actually, tinanong ako yan when I was applying for the Ombudsman. A member of Judicial and Bar Council asked me, nasa record yun. Opo. Bakit ka ba paborito ng presidente? Bakit ka ba paborito? Bakit ikaw ang paborito ng presidente ng Pilipinas? Sa unang tingin, ang dali ng tanong, di ba? Oo. Pero mahirap yun. Hindi ko masasagot yun. Kasi hindi ko alam. Yung pagiging paborito, parang teacher's pet, di ba? Bakit ikaw ang paborito ng teacher? So, dinarang ko na lang sa biro, sinagot ko na siguro dahil ako'y gwapo. Ang sabi niya, mas gwapo pa kaysa presidente. Sabi ko, ikaw na rin ang nagsabi na mas gwapo ko sa kanya. Maraming salamat. Ano ang pagkakasabi ko? Hindi ko alam, Doris. Dahil si Digong ay hindi ako naging close sa kanya nung kami nasa San Beda. Opo. Kasi senior sa akin si Presidente Digong Nakilala ko lang ng husto si Presidente Digong nung ako'y nasa Sandigan Bayan na at kami nag-out of town hearing, nagpunta kami ng Davao. Doon ko lang siya nakilala, doon ko lang siya nakadaupang palad. Dahil hindi ko naman siya nakikita o nakakausap kahit sa mga alumni homecoming. Okay, kasi kanya-kanyang batch. Si Digong is class 72. Oo. So medyo ang layo ng aming 75 ako. Hindi talaga. Pero inaamin ko na ang nagsabi mismo sa akin na mag-apply ako sa Supreme Court ay si Presidente Digong. Kung bakit ako ang pinili niya na pinasabihan ako na mag-apply ako sa Supreme Court at gusto niya ako ang unang appointee niya sa Supreme Court. Kung bakit ako ang pinili niya, hindi ko alam, Robert, hindi ko alam Doris. Opo. Nag-aabang na ako noon na ako'y magre-retire sa Sandigan Bayan. Opo. Kaya nung ako'y pinipilit ng mga kasamahan ko mag-apply sa Supreme Court, ang sabi ko, kayo na lang mag-apply. Ayoko mag-apply. Kasi
mahirap ang trabaho ng isang maestrado ng Korte Suprema. Oo naman Talagang po. mahirap ang trabaho doon. Hindi katulad ng sa amin sa Sandigan, nung kami nandun, nagta-trial kami sa umaga, sa hapon, nagsisimula kami mag-deperma ng order o magsulat ng desisyon. Sa Supreme Court, ang dami mong babasahin. So wala talaga akong bala. But when the President told his staff na sabihan ako na mag-apply sa Supreme Court, sino nga ba ako natatanggi, di ba? So hindi ko alam kung bakit. That is Okay. why on the date of my oath taking, naalaala ko nandun pa nga yata sa Malacanang noon si Laila Salaverria. Parang yun ang bit ni Laila noon. Oo. Nang sabi ko pa kay Presidente bago ko mag-take oath, Mr. President, baka nagkamali kayo ng pag-appoint sa akin. Pwede niyo pa naman bawiin eh. Sinabi ko talaga kay Presidente yun. Sabi niya, hindi. Sabi niya, ito ang gusto ko. Sige, mag-take oath ka na, kakain pa ako. After my oath taking, I again told him, Mr. President, pag nalaman mo in the future na ako'y tumanggap ng kahit 5 duling in consideration of a case, just call me and I will resign. Okay. Sabi ko sa kanya yun. Sabi niya, sabi ko, bakit mo ba ako in-appoint? Yung palang inano ko, nang in-appoint siya kong ombudsman, Sir, bakit mo ba ako in-appoint? Ano ba yung papagawa mo sa akin? Sagot niya sa akin, gawin mo yung tama. Yung kadyang ka naman magaling, gawin mo yung tama. Just do what is right. Opo. Justice. Alam ko, magkakaibang ating pananaw kay Digong. Yung iba galit kay Digong, yung iba kaibigan si Digong. Ako, ang inaamin ko, malaki ang utang na loob ko kay Digong. Kung ano man ako naging ngayon, naging ombudsman, naging Supreme Court Justice, ay utang na loob ko kay Digong yan. Pero yung utang na loob na yun, ako ay nagpapasalamat sa Diyos na si Digong ay disenteng tao at hindi nakialam sa mga kaso ko. Katulad ng kaso ni Laila de Lima, kung saan sa finailan ng kaso ni Kerwin Espinosa, hindi nangialam si Digong. Kaya dinismiss ko yung kaso ni Laila. Kaya kung si Digong ay galit kay Laila at nangingialam sa kaso, ano ba naman tawagan ako, di ba? Sam, dismiss mo na. Convict mo yun si Laila. Kasuhan mo yun si Laila. Hindi. Kung talagang si Digong ay nangingialam sa kaso, bakit ko rin dinismiss from the service yung Warren Leong na overall deputy ombudsman? Tao ni Digong din yun. Bakit ko kinasuhan si Lau yung sa Farmally? Bakit ko kinasuhan si Duque na paboritong cabinet member ni Digong? Bakit ko sinama sa kaso si Secretary Briones? Hindi ko sinasabing corrupt si Secretary Briones. Ang nangyari lang, nakaperma siya sa mga papeles. Parang tinatawag na command responsibility. Opo. Justice. Malinis ang record, oo. Opo. Kahapon, Sige, Robert. Justice, kahapon, binanggit po ng Office of the Ombudsman Oo. na nag-show cause na sila kay Kilala dahil nga po naidawit. Oo. And then, nang naitanong po ang inyong pangalan, ang description sa Ombudsman ay grave yung accusation. Sa panig po ng incumbent na Ombudsman, na may communication na po ba sila sa inyo? Nakikipag-ugnayan po ba sila sa inyo regarding sa investigation dito sa aligasyon na to? At kayo po, handa rin po ba kayo na harapin yung investigation na gagawin po nila, Justice? Investigasyon labang kanino sa akin? Opo. Bakit nila ako imbestigahan? Dahil nadawit mo ang pangalan nyo. Bakit? Opisyal pa ba ako ng gobyerno para imbestigahan nila? So, This is a matter of jurisdiction now. Pero they can do anything. You know, sa panahon ito, kahit anong gustong gawin nila, gagawin nila. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Kasuhan nila kung gusto nilang kasuhan. Walang problema sa akin yun. Aharapin ko ng masaya. Maligayang puso. Aharapin ko kung anumang kaso ang gusto na ipataw sa atin. Kaya lang, ang pakiusap ko rin sa kanila, matuto muna kayo mag-aral. Pag-aralan nyo naman muna yung mga kaso na inyong isasampa laban sa mga tao. Kasi
alam mo, sinisira mo ang dignidad ng isang tao, integridad ng isang tao, di ba? Opo. Ang kasuhan mo isang tao, hindi lamang niligalig mo ang buong pamilya ng tao yan. Opo. Speaking of yung ano po, yung mga may mga sabi-sabi, may mga dodro ng ilang sarili nilang conclusion. Kumbaga lahat tayo dito ay justice. Diba? Na hindi, sabi nga ni Sir, hindi naman natin alam ang buong istorya. Kumbaga. Pero kung sinasabi ng iba, kung connecting the dots, bakit kaya si Martires ba ang dahilan kung kaya hindi napilitan o hindi napilit na-compel si dating Pangulong Duterte na ilabas ang kanyang salin at naging malambot dun sa mga kaso ni VP Sara? Kung meron man. Alam mo, Doris, ganito kasi yan. Ang unang nag-release ng guidelines on the release of the salin is the judiciary. Opo. Okay? Ang guidelines ng Supreme Court is redacted yung i-release sa'yo sa salin at with the consent of the justice. Okay? Opo. So may consent ng justice kung i-release yung salin niya o hindi. Okay? Ang sumunod yata ay ang Senado. Okay. Ganon din ang Senado. The Secretary General will refer it to the senator concerned at yung senator concerned ang magdedesisyon kung i-release yung salin niya o hindi. So makikita mo, judiciary, mayroong regulation on the release of the salin, ang Senado mayroon. Ang House of Representatives ay nag-release din ng kanilang regulation. They will release the salin of a congressman with the approval, majority approval of the members of the House in plenary session. Plenary session pa. Hindi lang approval ng congressman concerned, but majority ng members present during the plenary session. So may nagsabi sa akin, kayo na lang ombudsman ang may hawak ng salin na wala kayong regulation para naman maging uniform. Okay. So kinonsulta ko yung aking staff at some officers of the Office of the Ombudsman. Lahat, sabi nila, wag tayo mag-issue ng guidelines, wag tayong gumaya sa kanila. Oo. Ang sagot ko, alam nyo ang salin kasi is being weaponized. Okay, sabi ko sa kanila, maliwanag naman sa batas na nakalagay doon sa batas, ito, pinulaan ako rito ng ating mga kaibigan sa media, pero maliwanag sa batas that the salin can be published without any comment. Ibig sabihin, i-release mo lang yung salin ni Martires, huwag ka na mag-editorialize, di ba? Do not comment anymore that my salin is higher than my previous salin. Mga ganon. If they read the law, talagang bawal yon. But anyway, wala naman sumusunod yata sa batas. So sabi ko sa mga staff ko, papatunayan ko sa inyo, bibigay ko itong salin ko sa media. Tingnan natin kung anong gagawin ng media. Opo. May exit salin sa Supreme Court na hindi ko pa natatanggap when I retired from the judiciary. Ang exit salin ko siyempre mababa. Okay. Pagpasok ko sa ombudsman, kasi nag-assume ako ng office 1 week after my appointment, natanggap ko na yung aking gratuity pay. Yung pension sa Supreme Court. So pag-execute ko ng entry salin sa ombudsman, tumaas yung salin ko, yung aking asset. Okay. That entry salin sa ombudsman ang ibinigay ko sa mga media na nagko-cover ng Sandigan Bayan. Opo. There was then a case because at that time, I think withdraw ko kasi yung information laban kay Presidente Noynoy Aquino eh. Kaya nandun ako sa Sandigan Bayan because I was the movant to withdraw the case against President Benigno Aquino.
So binigay ko. Ang binigyan ko si Patricia yata ng Inquirer at kaharap sila Beth Marcelo ng Philippine Star at iba pa. Sabi ko, mag-share na lang kayo dyan. Nandun sa pag-uusap namin si Topacio. Ferdinand Topacio, nakita nga ni Ferdinand yung asaling ko. Kinabukasan, lumabas sa Philippine Star. Ombudsman Martires, richer by 15 million in 3 months. Oh. So anong ibig sabihin nun, Doris? Every month, kumikita ako ng 5 milyon muna na mag-assume ako maging ombudsman. Opo. Di ba? So yun ang pinakita ko sa mga staff ko. Nagulat din ang aking mga staff. Kasi karamihan doon, kasama ko galing Supreme Court, alam nila na retirement pay ko sa Supreme Court yun. Okay. So, hindi na ako nakipagtalo. That is the time na sabi, ang simple lang ang sinabi namin. We will release the salin of a particular person whose salin is with us. Hindi lahat ng salin ng empleyado ng gobyerno. Yun lang kami may hawak ng salin. Okay. I-release namin kung may consent. Ano bang mga salin, kaninong salin ang nasa amin? Salin ng presidente, salin ng vice-presidente, salin ng heads ng constitutional offices, not the cabinet members. Cabinet members is with the office of the president. Salin, ang salin ng light colonel down sa amin yon. Kasi ang salin ng full colonel up to general sa office of the president din yon. Kaya hindi lahat ng salin nasa office of the ombudsman. Okay. So a certain Biraogo went to the office of the ombudsman asking for the salin of Leni Robredo. Sabi ng ombudsman, pumunta ka kay Leni Robredo, kay Vice President, humingi ka ng consent. Consent. Para ma-release. Hindi nagbigay. Hindi nagbigay ang Office of Vice President. Ang ginawa ni Biraogo, he went to the Supreme Court at ginawang respondent ang ombudsman. Desisyon ng Supreme Court. May karapatan ng ombudsman gumawa ng sariling guideline on the release of the salin. So that is the Biraogo versus Martires case. Na kwento. Masalimuot pala Justice, kasi kami kumbaga ang pinakadulo na lang ang nalaman natin, di ba partner? Kung kaya yung mga ang pagkakalam kasi, Doris, pagkakalam kasi ng taong bayan, lahat ng salin lang, lahat ng opisyal ng gobyerno, hindi. Okay. Yun lang nabanggit. Okay. Actually, yung batas, yung ang sinasabi ko, matagal ko na sinasabi yun mula nang mag-ombudsman, kailangan bisitahin uli yung 6713 kung saan magpa-file ng salin. Tingnan mo, pag binasa mo yung salin, hindi mo maalam kung saan magpa-file ng salin ang district engineer. Kung sa ombudsman o sa Civil Service Commission. Hindi maliwanag yun. Kaya ang ginagawa na lang ng mga district engineers, nagpa-file sila ng salin sa ombudsman at nagpa-file sila ng salin sa Civil Service Commission. Both na lang, para parehas. Para lang sigurado sila. Malabo yung batas, maraming malabo sa batas, maraming dapat baguhin. At ayusin. Anyway, Justice, unang-una po maraming salamat po doon sa paliwanag ninyo at least nalaman ng taong bayan dito. Marami tayong nakuha. Sabi ko sa iyo, partner Correct. Upuan mo si Justice, sabi ka na mga 2 oras. Marami ka nang malalaman. Kaya nga Diba Robert, sinasabi ko sa nung araw pa, dapat makasama natin si Doris, magtapi man lang. Opo. Kasi alam yan ng mga media na ang bit ay Sandigan Bayan no, na matagal ko ng class si Doris Bigornia. Ganun ba? Justice! Game ako sa kape, Justice. Game daw sa kape, Justice, ha? Kapag tapos mo mag-chill-chill dyan. Maraming salamat po, Justice, ha? Thank you, Justice. Thank you po. Mag-iingat po. Mag-iingat po kayo. God bless Mabuhay. Mga kabayan, maraming salamat sa pag-share, like, and subscribe ng mga video upang lumaki pa ang ating community.
Malaking tulong ito para makagawa pa tayo ng mas marami pang video.